mga absat, pakinggan natin si Attorney Rene Bueno, ang kanyang vlog kahapon pa to actually. VP Sara, Congress versus the Senate. Article 2 of the Civil Code, Cert of Compliance. Tingnan natin. Bagong batas na naman, Sir Leonardo Ansag. Ay, bagong kaalaman natin regarding sa batas. Siyempre, mga guest speaker natin, kailangan yung mga may kaalaman, hindi yung bator nilang source nila. Okay, pasok, Attorney Rene. Pasok. Ay, walang sounds. Tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon pong episode na to ay sisid tayo sa isang usapin, no, na may legal na palaisipan. Ito po ay tungkol doon sa mungkahi ng spokesperson ng impeachment court na si Attorney Tongol. Ang sabi niya po kahapon ay kinakailangan daw i-publish sa official gazette o sa isang malaking pahayagan na may malawak na sirkulasyon ang resolusyon ng ating mababang kapulungan na nagsasabi na sila ay strictly sumunod sa mga pinag-uutos na mga umiiral na batas, lalong-lalo na sa mandate of the 1987 Constitution. Ito ay tungkol doon sa impeachment complaint na isinampalaban kay Vice President Sara Duterte. So kailangan maipublish daw sa official gazette o sa newspaper, sa dyaryo, ang nasabing resolusyon. At upang magkaroon ng compliance doon sa ipinag-uutos ng ating Senado or impeachment court. So bago ko ipahayag ang aking legal na opinion dito, ay nais ko pong sabihin na ang aking pong opinion ay base sa Article 2 of the Civil Code of the Philippines. Base din ito sa desisyon ng ating Korte Suprema sa kasong Tanyada versus Tobera at sa iba pang mga jurisprudence na umiiral sa kasalukuyan sa ating bansa. So balik tayo do sa mungkahi ni Attorney Tongol ng impeachment court ng ating Senado. So ang aking pong opinion, mali po ang sinabi ng ating pong tagapagsalita ng impeachment court. With due respect to my kumpanyero Attorney Tongol, mali po ang sinabi ninyo na kinakailangang i-publish sa official gazette at sa newspaper of general circulation ang adopted resolution ng ating mababang kapulungan. So isa-isahin natin. Ano ba tong Article 2 of the Civil Code of the Philippines? Ito pong Article 2 of the Civil Code of the Philippines ay isa pong probisyon ng ating batas sa ilalim ng Kodigo Sibil na inuutusan ang ating pamahalaan na bago maging epektibo ang isang batas, ang isang executive order, ang isang proklamasyon, kinakailangan na ito ay mapublish sa isang official gazette o sa isang malaking dyaryo na may malawak na sirkulasyon bago ito maging epektibo. Sapagkat ito ay nakakaapekto sa karapatan ng bawat Pilipino. Ito ay nagbibigay kasi yung mga batas na to, itong mga executive orders, proclamation, presidential decrees, ay apektado ang karapatan ng bawat Pilipino. Maaring ito ay nagbibigay ng bagong obligasyon at responsibilidad sa bawat Pilipino. So kinakailangan ng publication sa official gazette at sa isang pahayagan. Ito ay sang-ayon na rin sa umiiral na prinsipyo ng due process. Sapagkat siyempre kapag may isang batas at kapag ito ay hindi mo sinunod, may kaukulang kaparusahan yan. At hindi naman siguro justiciable na bigla na lamang magiging epektibo ang isang batas without any publication sa isang pahayagan o sa isang official gazette. So kinakailangan, sabi ng Civil Code, i-publish muna ang isang batas, proklamasyon. With this AI tool, you can turn your story into a beautiful executive order or presidential decree bago ito maging epektibo sapagkat ito ay nakakaapekto sa karapatan ng bawat Pilipino. May bagong obligasyon, may bagong responsibilidad na kailangang sundin. So to become fair and in accordance with due process of law, kinakailangan ang publication. Pero maiba tayo. Yung bang resolusyon ay isang batas?
yung bang resolusyon na inilabas ng ating House of Representatives ay maihahalin tulad sa isang batas, sa isang proklamasyon, sa isang presidential decree, o sa isang executive order. Ang akin pong hinala ay hindi po ito pwedeng ikumpara sa isang batas o sa isang presidential decree or isang executive order. Alam niyo po, yung adopted resolution na yan ng ating mababang kapulungan na nagsasabing sila po ay sumunod sa ipinag-uutos ng ating saligang batas patungkol sa impeachment process, patungkol sa impeachment complaint na kanilang isinampa sa ating impeachment court ay hindi po isang batas. Ito po ay isang internal procedure lamang. Ito ay isang panloob na proseso ng ating mababang kapulungan. At ito ay hindi pwedeng ihambing bilang isang batas. So kung ito ay patungkol lamang sa internal procedure o internal process, isang proseso sa loob ng mababang kapulungan na hindi naman isang batas, hindi po kinakailangang official gazette. Ang kinakailangan lamang dito ng ating impeachment court is to take this resolution as a judicial notice. No, they can take it as a judicial notice sapagkat ito ay isang opisyal na galaw ng ating mababang kapulungan. This is an official act of the House of Representatives that the impeachment court or the Senate can take judicial notice. Ito pong records nito ay available dyan sa House of Representatives at hindi na kinakailangan i-publish sa isang dyaryo o sa official gazette sapagkat yan ay magbibigay lamang ng karagdagang gastos. Abay, magastos ang paglalabas ng isang resolusyon o ng isang batas sa ating pahayagan. At bukod dyan ay additional time, effort, and money on the part of the government. So ito ay hindi kinakailangang i-publish. Pangalawa, ito ay hindi naman ipinag-uutos ng ating saligang batas o ng anumang batas na umiiral sa ating bansa. So tama po ang ating prosecution team ng House of Representatives na hindi na po kinakailangang ilathala sa official gazette o sa dyaryo ang nasabing resolusyon sapagkat ito po ay hindi isang batas at hindi nakakaapekto sa karapatan at sa buhay ng bawat tao. They can just take judicial notice of the resolution. Ito pong judicial notice ay isa pong proseso sa batas na kung saan kinikilala ng ating mga hukuman ang isang katotohanan na hindi na kinakailangang maglabas pa o magdagdag ng karagdagang ebidensya upang ito ay patotohanan. It is enough na nag-adopt ng resolution ang ating House of Representatives and the impeachment court can take judicial notice of this resolution. No need for additional evidence sapagkat yan ay isang proseso. Inuulit ko para mas maintindihan natin. Isang proseso ng ating batas, ang judicial notice, na kung saan ang ating mga hukuman ay kinikilala ang isang katotohanan na walang karagdagang kautusan na maglabas ng ebidensya upang ito ay patotohanan pa. So sana po ay nagkaroon uli kayo ng karagdagang kaalaman sa batas. Alam niyo po itong Article 2 at itong Tanyada versus Tubera case ay kung ang makakausap niyo po ay nakakumpleto na po ng isang taong pag-aaral sa School of Law, alam na alam po nila ito. At sigurado ako ay sasang-ayon sila sa inyong mga narinig sa episode na to tungkol sa Article 2 and Tanyada versus Tubera case. So hanggang dito na lamang po at marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at huwag niyo pong kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Attorney Rene Bueno. Yo. Marami pong salamat.
Salamat, Attorney. O sa mga di pa nakakapag-subscribe kay Attorney Ren, no? Paki-subscribe din, no? Napakagaling na source natin, especially pagdating sa batas. Maliban kay kay Attorney Claire, naka-live siya ngayon tungkol sa bye-bye na si Duterte Youth Party List. Sige, nga natin to. I-connect natin. Connect natin yan. Teka lang ah. Alright. Ito na, Mabsat. Teka lang.